Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan, Gis. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabig, eksakto ng 7:39. Ang oras na yan, hatod po sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Ibalita na mga basher, mga troll. Mga tugang, today is Friday, pitsa 21 kan bulan na Nobyembre taong 2025. Mag-iribanan po kita digdi sa laugkan programang Radyo Banat. Abay, gising na mga kabanat. Bangon na. Live na live. Hali po digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapitan sa mga radyo. Ako po si Benji Rivera at your service. Sa newsroom, kay balanta si partner Junil. And sa technical, Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. Araw ka dati mga Dabarkads, hanggang alas 9 kita, kay balanta sa tuyang mga Banat Brigade.
si mga gustong magpaabot kan sa inyo pong greetings, shout out, mga comment, reaksyon, partner, pakitext lang po sa 0919-956-4392 saka 0906-2804202. Ano po, yan ang mga hotline. Nasa baba po kan sa buyang Facebook Live ang sa buyang mga hotline number. At yan din kay Balantan sa tuyang mga reports sa isa sa tuyang mga Banat Patrol. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Mga tugang, igwan na lamang po kitang 34. Ay, wow! 34 days to go, partner. Makakakuha na kitang exchange gift. Makakakuha na kitang exchange gift. Frosty the snowman made the children laugh. Sana makuha ako sa exchange gift, partner. Generator. There must have been some man Sanang makabunot sa pangarang ko, partner, si Medyo Iraigwahon. laid it on his head. Padangugan ko na, generator. Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say O kaya mga partner, yung ginagamit mga pag brown out, partner, yung power bank. Yung mga power bank na pwede sa wifi, sa ilaw, saka yung mga rechargeable na electric fan. Yun ang mga pwedeng irigalo, partner, gunyan that day Kasi arog dyan sa Upper Barangay gunyan, partner, kang Naga City. Kadakol pa pong mayo kuryente. to the village with the broomstick Digdi po sa to sa Kamsur. running here Kasureko 1, on the square. Say 2, you can 3, 4, partner. let them down Walay pa, partner. to the traffic Ay, cop nako. and the old May namumuo na naman lang, partner, na LPA. the snowman. Ano ba yan? Jolly happy soul with a cocoa pipe and a button nose and his eyes made out of coal. Oras, mga tsupaeng, Made the 7:46. children laugh. Dahil na kita magbali-bali dyan sa iriwal kan magturugang partner na si Senador Amy, saka si Presidente. There must have Tabaka, madamay pa kita. been that old steel cat they found. Bayaan tala yung mga patutsada ni Senador Amy, partner, baka madamay pa kita, Frosty the snowman Bayaan tala sinda. alive as he could be, Matindi yung mga pasabog ni Senador Amy, partner. and me. Pinangaranan ni Senador Amy yung mga pati yung mga bistadong negosyante. Yung mga bistadong negosyante na katropa. Katropa daw ni Presidente. Man knew the sun was Basta, habo ko ng dugtungan yan. have fun. Basta sabi niya, kajaming. O mga kajaming daw ni Presidente. Naku, To the village with the broom. grabe, pati si mga mga pamangkin ni Senador. Damay-damay na. Catch me if you can. Kaya pinalampas ni Senador, partner. So town O kaya si Dangani napangaranan. Kaya di na kita magpara sabal-sabal dyan ta. when he Baka madamay kita, pare ko Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, Bueno, sa mga mainit pong bareta ngunyan, mga tugang, digdi muna kita sa local. Digdi kita sa local, mga tugang. At bayaan ta ng nasyonal. Bayaan ta ng nasyonal, partner, lang naman hearsay. Hearsay yung mga sinasabi po kan sa tuyang senador laban po kay Presidente. Digdi kita sa ining ka po digdi, partner? Ining trillion. Ining second trillion peso march. Ini po ang inapod din ng aldaw din pamibi asin protesta, mga tugang. Magaganap ini sa November 29, Saturday 2025, alauna po din hapon. May protest march, and 3 p.m. may prayer rally program sa Basilica.
Ang sabi ng Dadigdi, ikulong ang mga kurap, ibalik ang mga hinabon, ipahiling ang ginastusan. Yan ang mangyayari po sa November 29. Ini pong inaapod din ng second trillion peso march, mga tugang. Baka ini partner hanggang ano na ni, magino yung teleserye. Igwang first, may second pa. Dahil matapos-tapos mga tugang ini mga rally kan mga religious group na nagkakaigwa pong negative feedback hali po sa mga mamamayan. Sa inig ko po kaya, ano ang nalingawan ka rin mga nagpo-protestang ini? Ano ang pinagkaiba si Inot Dindong protesta na igwa pang pangduwa? Ako po, okay lang yan mga tugang yung mga rally na yan. Di po ko dyan kontra. Para sabihin ko na po sa inyo, di po ako kontra dyan sa mga rally na yan. Di lang ko kumbinsido kapag ini pong mga protestang ini nahaluan na po din na politika, na abuso, nagagamit ining mga protestang ini na magayon po kuta ang objeto, ang objective. Kaya lang may mga paepal na mga di ko aram kung mga politiko wannabe, mga makarandidatong nagkadaraog, makandidato na naman sa 2028 para sa said na pong exposure, nagagamit po na exploit ining mga iba na mga nagbabali sa protesta na magayon po ang said ng hangarin. Example, ining mga estudyante, partner. Ang mga estudyante, mga tugang, mariribok yan. Pero pag binalihan mo na yan, nin mga politiko na matarampo dyan sa mga rally na yan, o mala, ano ang nangyari duman sa Metro Manila? Ang sabi po kan Iglesia ni Cristo, wala daw politika. Pero kan magtarampo si Marcoleta, si Senador Marcoleta, saka Senador Amy, politika masyado. Sabi, mayo duman na BBM resign. Hinarang pa po din na itong mga anti-BBM. Pero si mga inimbitaran po din na sa saindang okasyon, sa saindang pong rally, is mga anti-BBM. Kaya pag nahaluan na po kaya mga tugang, din mga iba po ang objective. Garo nawawara po ang sakuyang pagbilib adigdi sa mga arog kaining grupo. Yes, gabos man po kita Gabos man po kita kontra sa korupsyon. Halos gabos man po sa to kontra sa korupsyon. Anggot gani po kita sa mga snatcher. Anggot kita sa mga akyat bahay, gang. Anggot kita sa mga salisi. Siyempre lalong-lalo na po ining parhabol sa gobyerno. Gabos mo po ang habo sa korupsyon Ang punto ko lang po digdi is dahil po pagparagramiton ining mga arog kaning religious group and ini man religious group na iba nagpapagamit man sa mga nagkakapital, nag-i-sponsor sa mga rally. Day po yan aram kan mga pobreng mga estudyante. Day po yan aram kan mga pobreng mga nag-iiba sa mga protesta. Na ang iba po sa mga organizer, ang iba po sa mga naggigibong paagi para madagos ang mga araw kayo na protest rally, is may mga nag-sponsor po dyan. And minsan po nga ni mga tugang, tigi-iba lang pa po din dayan din mga ini-endorse din ng mga kandidato. Yes! Kaya, haloy na po. Mala, ini pong mga nagrarally,
Ini po, ang iba kani pinupunduhan or tinatawalan po din na budget kan na nagkakapir mga individual. Gulpi na akong bistado, partner. Gulpi na akong bistado kan na mga panahon mi, partner. Laman siya kang gabos na rally. Marhay magtaram, marhay magplati ka, partner, marhay magbati ko sa gobyerno, sa administrasyon. Pero kung yung partner, empleyado ba ka siya kang gobyerno? Dahil ko na po mensyonon ang pangaral, gulpi po ako mga bistado na mga ara-aktivista kang panahon. Ibagsak ang Aquino government, ibagsak ang Marcos government, gabos na lang po kontra. Gabos na lang po na mga tukaw presidente kontra siya. Ibagsak ang administrasyong Ramos, itaas ang sweldo, ibaba ang presyo ng petrolyo. Maray magplati ka, pero ngunyan baga, empleyado siya kan sarong ahensya kan gobyerno. Di ko po kini-question ang ipinaglalaban. Tako man po, igwamang kitang katuyuhan sa gobyerno, personal, na dapat ining oil deregulation law, busision, adalan liwat, partner, may exemption, yan, saro yan sa kurahaw ta mga tugang. Saro yan sa kuyang pangapudan sa gobyerno. Pero ano man magiginibuta? Ano man po magiginibukan sa simpleng mamamayan? Hanggang dyan na lang po kita sa mga rally na yan. Kaya lang kapag ginamit na po at nagpagamit na ining mga religious sector, partner, mayo na. Si mga estudyante na kulang ang sa indapong kaaramal sa politika, hirak man. Totoo, may mga dunong man po ini mga hubin na ini. Dahil naman po sila underestimate. Dahil ko man po sila sabing mayo sila pagkaaram sa politics, pero kulang pang maray. Kulang pa silang maray sa mga totoong nangyayari behind sa mga kung ano ini-endorse, ano ang totoong agenda kan mga rally na yan. Ano ta igwang nag-iibang mga nagkakadarog na kandidato, yaraon dyan na ang huna mo sinda malinig, akala mo sinda ang tultul, ay gulpi po kaya digdi sa tuon yan. Ang makahirak, ining mga estudyante na nagpapara kurahaw pagbabago, kukurahaw din kung ano po sa ipinaglalaban, naray doon, nakikisakay, ini pong mga kandidato, ini pong mga nagkadaraog partikular. And ang ginagamit, ini mga estudyante, and ini pong mga hubinis na nagpaparairiba po sa protesta. Oh. Pwede ba po kita magkurahaw na no to corruption? Pwede ba kita magkurahaw na imbestigahan ang mga flood control na yan? Pero ano ba ta kaipuan pang paulit-ulit? Ano pa man ta? May part 1, may part 2, may part 3. Ano ang naligawan ta? Anong naligawan ta? Iba si ikukurahaw ta ngunyan kaysa sa kinurahaw ta ka na kaagipong rally? Halos pare-parehas man lang. Kaya lang, yung pong ibang mga takaw pansin, partner, na mga may balak sa 2028, iyon ang mga igot-igot. Yes, yan ang mga igot-igot magparairiba sa rally. O, example, halimbawa, digdi ining ladaog na si Bong Rodriguez, ay igot-igot magparaimbitar din mga rally na yan, magparaiba sa mga rally. Nagkukurahaw na ikulong ang mga korupto. Pero siya, kaibanan ni Puentevilla. Pero siya, tao delegasyon. Ano man ang sense, mga tugang? Ano ang sense na makurahaw kang ikulong ang mga korupto na ang kaibanan mo si Puentevilla sa kasaligasyon? Ay, kung bako ka man talagang luko-luko. Kamo pong mga nagrarally, ipaliwanag daw nindo sa kuyan. O kamong mga organizer, o kamong kung si Sayban mga student leader dyan. Hirak man po sa indo. Nagpapara, kurahaw kamo, may mga placard,
Iiba na lang kan sarong Bong Rodriguez na nagpapara-ipal sa mga kalakawan po kaning mga estudyanteng ini. Iyo po. Example, kung anggot ka sa korupsyon, anggot ka sa mga nangyayari sa gobyerno, ano ta na isyuang ka kaning mga DSWD boxes na nipigsasaray mo dyan sa bodega mo? Diyan pa lang, kung ika-official ka kan banwaan, ay pwede ka lang, ay nako, bawal na bawal po yan. Dahil ka pa nga ni mayor, dahil ka pa nga ni official kang gobyerno, arog na kayo ng gibo mo, magparasaray ka din mga DSWD box. Bawal po yan. Oh. Pabira, napaka-ipokrito mga tugang. Gagamiton lang ang mga okasyon, gagamiton lang ang mga rallying ini para lang sinda makakuha din atensyon sa publiko na sinda po anti-corruption. Kung anti-corruption ka, dapat dahil ka nakikiibadig din sa mga may issue sa flood control. O, 20 bilya, perang flood control ang nagkagaraba duman sa partido. Mayor Nilson Ligacion, nakipag-ulay sa Centerways Construction. Ang Centerways Construction, bistadong nagtataong SOP sa mga mayor, mga leader na nakukuhanan niya po ni project. Bistado ang Centerways Construction na iyo po ang nagtaong campaign fund kay Senador Chis Escudero na iyo po nga may kaso kunyan. Imposible ba na dahil nag-ulay si Ligacion sa kasi Centerways? Oh. Alangan man po mga tugang dahil nagtaon din campaign fund si Centerways kay Ligacion. That's impossible. Kung nagtaon nga ni Chis Escudero, ano pa daw po ang ibang mga opisyal? Data wala ni Centerways Construction. No? Kaya baga hilingon din do ang plaza ko dyan. Hilingon po din do ang plaza ko dyan. Yan ang image. Yan po ang imahe kan korupsyon. Digdi po sa Naga City, kalakaagi pong administrasyon. Yes. Takon mayo yan problema. Tapos na yan. Iyo po baga. Kung mayo pong problema yung Plaza Quezon, mga tugang, patapos na po yan. Ngunyan, makurahaw kitang anggot kita sa korupto, anggot kita sa mga leader na parabol, pero igwa ka mong exemption. Cannot be. Oh. Ngunyan, masabal-sabal na naman ining si Boy Baliw sa mga protesta kan mga estudyante. Ay iyo na naman ang babalihan niya. Masabal-sabal na naman. Ano po mga tugang? Nakakadisganar. Nakakadisganar na pagpara na makasuya pagpara hilingon ang mga taong ipokrito. Nagpapara iriba-iba sa rally, makuraw na anti-corruption da sinda, pero hilingon mo ang mga kaibanan ninda. Hilingon mo sa iyang grupo. Kaibanan si Zaldico, ni Mayor Ligacion. Kaibanan ni si Sito Partner, 20 bilya, si Zaldico sa perming meeting ninda. Tapos kunyan, makuraw po kitang anti-corruption kita. Hilig-hiligon ta po mga sadirita, mga tugang. Dahil po kita parapahilig na kita malinig o kita anggot kita sa korupto. Totoo, anggot po kita sa korupto. Pero hilingon po nito yung mga kaibanan nindo sa rally, sa protesta na yan. At baka po kamo nagagamit, na abuso, lalong-lalo na po ining mga hobeness na partner. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Dahil pwede partner na makuraw ka dyan sa tinampong anti-corruption ka, pero pag talikod mo, ang mga kaibalan mo, pati ika, kabali sa korupsyon, parikoy. Ibali din po. Sige daw. Apodan ko ang organizer, kanipong mga ining second trillion peso march. Diyan ka mo sa Plaza Quezon. Diyan ka mo magprotesta. Pasadahin din do dyan.
Yan po ang image kansarong project digdi sa Naga City na nanganaan tabtab. Kunday pa po yan, takun mayo po dyan tabtab, mayo dyan SOP, ay nako, tapos na yan. O nakakaalsabi ba nga, bakit ang 2026 partner, 2026 fiesta, data pa magamit sa Plaza Quezon? Oh. Iyo po baga? Sasabihin ni Congressman Nelson Legacion, siyempre normal ang mag-deny, pero kamo mga tugang, tubod kamo. Tubod po kamo na yung Plaza Quezon na yan, kung mayo po yan problema, haloy na pong tapos yan. Haloy nang natapos yan, or matatapos na ko yan siguro mga January or Pebrero. Oh. Tano, tubod kamo na si Chis Escudero, tama itong pigsabi niyang salin. Dahil ba po, yan po kaya masakit sa iba't mga politiko. Ang iba nagmamalinig, nagiging Mr. Clean, matahuban sa inda pong mga kalukuhan. Ngunyan, naaraman na po, kaya ining mga protestang ini, kumbinsido ako dyan, dahil po ko dyan kontra. Ining mga ginigibo pong rally, kumbinsido man ako dyan. Kaya lang dahil lang ko dyan na kumbinsido kapag naiibala na po din mga politika. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Yung mga partner, ang rally na yan, pag pinunduhan na po yan, kinagalan na po yan na pondo kan mga may ibang kaisipan. Iba yan. Ano yung partner? May hirakmal si mga makirakma po ang mga nagagamit na mga estudyante. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Saka dapat na iba po talaga tigi-endorse. Na iba po talaga dapat ini-endorse, ini-endorso ini mga kandidato kan mga relihiyon. Yung baga yung baga mapatipong ka religious activity tapos igwa kang i-endorsong politiko. No, cannot be. Kaya nga di po baga hiwalay ang relihiyon sa estado. Tapos sa mga rally, mga prayer rally partner, mga kung ano-anong aktibidad kan simbahan, bigla silang ma-endorse din mga politiko. Ay cannot be. Hindi po dapat mag-endorse din mga kandidato ang mga relihiyon partner. Yan ang pagtubod ko. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Oras 7 minutes, makalipas na po ang alas 8 ni pagkaga, mabuelta ang Radyo Banat. Standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, pati personalized giveaways, day na magduwa-duwa. Madya na, bisitahon niya to ang Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Pwede man magpairahay kansa ng mga cellphones asin iba pang mga gadgets. Victor Bichara and Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga kabig, eksakto ng 12, makalipas na po ang alas 8 din pagkaga. Ang oras na yan, hatod po sa to kan Deca Asraya Residences. Yaw na po digdi sa Naga City, ang Deca Asraya. Ano po? Ini sarong 3-story unit, may 5 bedrooms, 4 na magagayon na toilet and bath. Dakula po ang car parking, saka po may swimming pool ang sa inda pong clubhouse, mga kabanat. Kaya tamang-tama po ini sa indong family. Haraniman po ang Deca Asraya sa mga eskwelahan, mga groceries, shopping mall, resto bar. Ano po, ini soon to open, makukuha yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Kaya si mga interesado, parikoy, magtaga-bisita na po kamo dyan sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Pinakontak ko ki partner Junil, si board member Warren Sinyar kan First District. Ano po, tamang-tama, yaon po si Bukal Warren sa Balyong Linya. Mahapot kita kan mga nangyari po dyan sa sangguniang panlalawigan session, and itong plano na pagbakal po kan na probinsya dadin lote para sa mga biktima kan bagyo dyan sa partido. Ramon ta po ang detalyes, kaya nasa linya si board member Warren Sinyar. Bukal, good morning. Hello. Hello, Bukal. Good morning. Si Benji po sa BBS. Kwento pa rin na aga po, tabi, Benji, siya ka po sa ganang lokasyon ng programa. Pasensya na po sa istorbo. Aram ko nagja-jogging ka eh. Aram ko nag-exercise ka kuya na oras na ini, Bukal. Pero ihapot mi lang po, Bukal Warren, ining nadalan mi sa social media. Ining babakal na po ang probinsya din lote dyan sa partido para sa mga biktima po kan bagyo. Ano pong details ka ni Tabi, Bukal? Ayo Tabi, kuyan, pagtawag ng authority and sa tuyang gobernador para mag-negotiate asin na makipagdaog sa sarong kasunduan or agreement at maging deed of conveyance na sa pag-purchase kan mga daga na pwedeng relocation sites kang sa lugar kang Garcitorena, Nagunoy, saka Karamuan. Kaya ito baga mga yaraw kasi may gilid, sa may pangpang para doon makalipat sila, kangaling duman sila safe. Doon sila nga sa safe na lugar. Si mga ano po yan, itong mga prone sa baha, landslide, arm po kaya na, Bukal? Itong sa baha, sa may gilid kang dagat. Duman, para duman sa mga peligro, din na sila para establish may pangpangkan dagat. O ano pa man, sa ini, relocation sa ini para sa din na sila duman sa mga peligrosong lugar na naka-star, lagad na duman sa medyo maray, safe na sila. Kaya may relocation site sa babakalan ng probinsya. Duman sa mga nabanggit kong Tulong Banwan.
kasuma po baga kaya bukal garo tig hapot kan saro man na bukal yang plano na yan kan probinsya. Ano po ang ano dawan? Ano ang sinabi ni Bukal Pilapil about just sa pag-purchase? Dahil man siya minakontra, ang minagad na lang niya kopya. Kung natawag sa draft. Aram mo kaya, sud ba kaya session ni piglag din sa inclusion, pigpaabot ka lang sa muya, time na concession. And once pig-declare ming urgent, tsaka nasa state of calamity pa man kita, urgent man talaga po bakal na yun. Piglag din sa agenda. So, maski day pa kurumpleto ang detalye, si title pa sana, kang tuyo korean niya na, piglaog ko na. So, nagre-rebook siya kung taano lamang yan kopya na hinagad kaya hindi dapat niya matawan na for inclusion. Sinabi ko sa iya, yung pagtataw kang kopya, pag 2 days before kang session, ang agenda, kung yaraon duman, obligasyon pa provincial secretary na itawanan ng mga miyembro ng kopya 2 days before kang session. Alaga di ko katang provision sa internal, sa rules sa rules kang sangko ng panalawigan na pag-inclusion, ang yaon lang sa inclusion na kalagduman, pag nagtugot ang floor leader na i-include yung item na yan o proposed legislative measure, maski may masabi ko na mention diyan mataong ko pero nakalaglang, basta pa nagtugot ang majority floor leader, pwede yan ilaog. And pinabasa ko sa si rules, pinailing ko. Mamang sabi ko din nakalag na may kopya. Kaya din kasabi ko kasalan kang provincial secretary. Kaya yan dyan. Pandua, sabi ko, supplementary kan sa tuyang rules, ining Robert's Rule of Parliamentary Rule, sa tuyang Robert's Rule of Parliamentary Procedure. Nakalag, sabi ko dyan, dahil man na nagkukontra sa tuyang rules, kundi supplementary, ang sarong bagay, ang sarong motion, pwede yan oral presentation. Yung sabi ko ang ginigibo ko yan. Kaya kami nag-aaral yan daan kami. Doon na mismo sa session. Si Board Member Laguno, nagtao kang amendment niya. Nahiling ko, marami siya yung proposed amendment. May lagi ito for this specific purpose. Yung mga wordings. Yun, inako ko. Duman, maggabos, mag-roll out duman na mag-propose ng amendments. Tapos nahaman eh. Sabi ko, naghahapot siya o naghahapot ka o nag-remarks ka o nag-object ka sa bagay na yun. Kaya man nga, remarks lang ngayon bagay ngayon. So, magkakaroon problema. And pag-propose ko na ang approval and duly seconded, okay na. Rule na kang temporary presiding officer, si Board Member Hernandez. So, approve na. Itong normal man, siyempre mahapot ka. Siyempre. Man ako nasa side. Maski side. Ako nga sa sagot ng panalawigan, talagang pig-encourage na mag-participate. Siyempre. Mahaman ni Gabos. Okay, may mga problema duman. May mga problema sa mga kaputan. Siyempre, normal man yan dapat. May deliberation. Para lalo mapagayon ang produkto. Tabaka resolution ordinance. Tabaka kasi pag ma-implement na yan, saka mapa-interview naman sa radyo, may may kini-question. Kasugba po, ano ang nakasaro sa mga remarks ni Bukal Yaguno? Ano po ang yaon duman? Ano sa iya pong kahaputan tabi, Bukal? Duman, hindi man. May introduce duman sa title na dapat itong for the purpose niya, ini duman sa mga typhoon victims. Tingnan lang ito duman sa duman. Ang duman sa title as in iba pa na duman sa tapos insist lang ni Board Member ni Pilapil duman na sana next time ngayon pag ito ngayon kaya sabi ko next time sabi ko gabos ini yung tigtutukar tangon niya gabos kita may draft resolution tangon niyan. Opo. Gabos ako sa lamay sasabi ko din maski day requirement yan, yung kasalubos. Ini man sabi ko ini yung pag-purchase lang, authority sa gobernador na ini pa yung kopya. Sulo-sulo, urgent kaya kaibanan. Pero kapos na yapig to karta, 30 tiguto karta mo na, kapos ka mo may kopya. Pati ang supplemental budget, sabig pasar ni, na yaon duman 20 million para duman sa pagbakal kang provincial government kaya yung
sa disaster, yan mga rescue equipment na kantidad 20 million. Yaon nga sa supplemental budget, may mga kopya ka mo gabos. Yaon sa lamay sa linda, gabos, may draft ordinance, may draft resolution, yaon sa endo. So lumayntiin naman lang sabi ko, ang mayong kopya na tigtutukarta. Kung sabi ko, part ini kan sa tuyang rules, Robert's Rules of Parliamentary Procedure, maski mayong kopya, oral presentation, but may record, sabi ko yan kan secretary ta, may mga problema. Allowed yan. So, doon kami karintindihan na pwede pala ng oral presentation. Sabi ko, kaya yan. Basta i-present kang tao nag-sponsor na maski mayong kopya. So, next time, maski may sabi ko, next time, maski dayan sa rules ta, will see to it, matawang ka mong kopya before talaga mag-session. Iyan ang good. Maski mayo sa rules ta. Garo kadagdagan na lang yan na set of agenda. Pero di man nagpo-preview yan na i-presentar ni maski oral presentation ang sarong board member. Pwede. Sa rules. So, natapos po si session, approve. Dahil ba po nagkontra si Bukalyagulo sa kasi board member Pilapil? Mayo ba kontra? Basta supplemental budget, mayo ba siya tigapot, mayo ba siya kontra. Gabos, so gabos man naka rulusot duman, sabang Manila. Bukal, may nagpapapot digdi kung si budget na kang probinsya, kamusta na? Approve na po daw? Ayun man yan. Nagkataon, naka-budget hearing na kami kang sa probinsya. Nag-invite kami para sa budget for 2026. Nagkataon man kang Thursday last week, nagpapod, naghagad ng special session ang majority and then si Gov. Elray, may tukar kaming tulong bagay pa duman na importante kaya nag-special session kami. Kaya lang sa rules, bago ko ipig-presentar itong budget sa nakalagman duman na basta magtugot ang 2/3 na present sa session, pwedeng ibang items tukaron, ilaog. So, ang mga board members kaya, naintindihan, tawag budget hearing, naintindihan si mga source of income ni na concern maharali ang source of income. So, haman na, tugot kasi na, ano nga kung ipasarta na ang ilaw ka na nga duman sa special session last week. Kaya nailaw ko duman, first reading, saka second reading. Pero ang third reading, mga December, pagbuburutuhan. Ang bigpasaming budget for yun na, approve on second reading. Third reading, maburutuhan na lang kami. Manamay yan dyan deliberation, butuhan na lang. And then, kung kontra ka, explain mo ang boto mo. Kung pabor ka, mag-explain ka ang boto mo. Tatawang kong 5 minutes to deliver. Yun na lang yan, ang butuhan. Ang pig-aprubahan ng budget for next year ay 7,408,900,000 for next year. So, yun nalis ko naman. Kapag na second reading. Third reading na lang kami. So, yung pala, yan pala ng update kayan. Bukal, napag-ulayan tayo ng kalamidad. Diyan po bagas sa partido. Nagrabe po ang mga partido. Diyan po sa distrito mo, kamusta? Nagbaha man sa mga area, sa Ragay, takan tayo, punukusugan siguro. Yes. Nagparaha man. Kailan mo yan ang mga pagbaha, garo, flash flood na nawawara man tulos. Kaya paglibot man pagkaga, manamang si mga baha na subside na katong dumantar. Araw baga nagpara hapon baga nagpararapado si kuyan. Tapos mabanggi na, medyo mayo naman. Pero baraha pa. Iyo po. Pagkaaga, paglibot-libot ko, may naman siya. Pero nagkabaraha man giraray. Mga lugar na binaba, talaga nalang ko mag-araray ang tubig na sa bagay na yan. Kaya nga ni, ang si Gov. Elray, Villaportigaro, saro sa sayang plano for next year, si mga barangay, tabay kita mga flood control projects na nasari sa national government talaga pagbabata. Kaya naisipan ni Gov. Elray, Villafuerte, as in, kumbinsido kami sa iyang proposal na nahiling niya na for next year si mga barangay, munisipyo na naglaag sa calamity fund nila, part naman sa mga flood mitigation. Pero kung ang barangay kaya nagpaplano na maglinig kang creek
Maglinig niya kan salog na area ninda, munisipyo, silaglaking funds. Pero yung inutatabangan kang mga gamit o kang provincial government priority. Ang nakabot sabihin kaya, gano'n baga, kuya may kasabihan baga, God helps those who help themselves. Yes. Siyempre, si mga barangay, munisipyo, naglalagkang fund na yan. So, provincial government, ko man dapat inutabangan ta. Yes. Sinaglalagkang funding na yan, ta ang ining paglinig, ipupurbaran ta na mga creeks, mga rivers na iniyo, marilinigan talagang maray. Magiging yearly, kung karo kaya ang national government, kadakot pang problema, mga flood control, makakatabang sila. Siguro, maiskusar mo na kita sa diritang mga pot. Pigo compute nga ni, pag itinotal mo ang mga barangay, ang kwartakan barangay, pag tiniripon mo, inabot mo niya mga 5 billion, ang NTA, National Tax Allocation ng mga barangay, halos lang nakula pa sa NTA makukuha kang provincial government. 5 billion ang inaapot. Pag tinipon mo sila, mapasilo ka rin kami nda. Pag tinipon, so 5% ka yan, duman sa calamity, part duman. Kasi nakula man, 5 billion. Pag tinipon mo ang kwarta kang munisipyo, minus Naga City, inaabot mga 10 billion yung labi. Ang NTA. Kapag tiniripon mo, iniipon ka munisipyo, pati siyudad yung Iriga, day kay banan ang Naga City. 10 billion labi. So, sa calamity fund kaya. Ang provincial government, 4.8 billion sana. Ang provincial government. Pag tinipon mo, ini mga munisipyo, ini mga barangay. Pigsararo mo. Tapos pigsarara mo, tamang-tama, synchronize ang gamit. Kaya kaisipan ni Gov. Elrey. Yes. Si may naglagding funding dyan, may funding man ng province, support man. Pwede selling ko. Pwede, talaga. Pwede talaga. Opo, tama yan. Sa probinsya. Ang paglinig ang creeks, rivers na niyo, kung ano man, mga flood mitigation, yung mga kanal, linigan. Selling ko, baka makuyanta, ma-minimize tayo yung pag-flooding sa buong Camarines Sur. Saka magayon to si barangay or banwaan na iyo po ang mag-comply tulos kayan, iyo po ang priority na or may inot na matawan na pong tabang kang kapitulyo para dyan sa mga araw po kaya na mga flood control na yan tabi bukal. Yun nga ni, listo nga sa kuya nga, barangay captain na lang ako sa barangay Atupasyon. Nakalocate na tuloy siya for next year, 168,000 sa barangay niya, paglinig kang creeks. Tapos siyempre paparam niya sa provincial, sa munisipyo. O dahil siya nag-allocate 168,000 para dyan sa paglinig kang mga creeks, rivers, kung nasakupan, gabos, mga kanal, kung ano, di maagad man din tabang sa inda. Kung kay phone equipment, tabangan sa inda. Kung sa province man, magtabang man. So, yun number one ang aki ko na naglagtulos para dyan. Sa naaraman niya na yung plano ni Gov. Elrey. Hindi naglagtulos siya 168,000 for next year, 2026. Si Bagyo Baga tabi, bukal talagang damaging talagang dyan sa partido nagkagaraba si mga flood control. Sa first district bukal, kamusta? Anong monitor mo ba? Nagkararaot ba kitang mga mga tulay, crack na flood control, ano po? Anong na monitor mo bukal? Sa kuyan sa nailing ko sa ang in the highway iniibagang sa Taysan na medyo nakalkal baga dyan. Iyo po. Yan, kaya lang may tamang-tama ini kumayraya ang BPWA sa Andaya Highway. Nahiling ko digdi na nakalkal na yan, kumapatrabaho sinda. Hahago po na sinda, nag-publication baka this week or next week magluwas na sitong pag-publication, pagpadyaryon nila. Ito bagang pigpasarmi na ordinansa na dapat yung Andaya Highway, ini Maharlik Highway hanggang dyan sa Bato dahil PC kuyan ini primary national road. Dahil pwede dyan ang one lane sa nang itada ninda. Kaya kung ma-repair sinda, mapakare dyan ang DPWA sa hago po na sila kang audit kang effectivity kang sabi ang ordinance by next week kung ma-implement sinda. Bago sila magdut-dut kaya ma-submit mo muna sinda kang traffic management plan, tatao sa Office of the Governor muna, and then i-evaluate iyan muna mga planong yan, ilingon na muna, tapos bago sila magpuod, magparay kayo. Dapat nakalag duman, 2 lanes
So malag sindanin dapat may mga ruta sinduman tapakarayon kay banan sa program of work niya taniman malugi ang kontraktor laganan min awad-awad na funding kang DPWH kumaruta. Basta maski pa mahiray sinda diyan dahil pwede ang one lane. 2 lanes tangan din maka-costing inconvenience man sa mga motorista, sa nag-aagi, sa mga taga Camarines Sur. So, yan ay rayo nila. Tapos itong mga iba man, nahihiling ko talagang igwa na medyo di mo makaiwasan pag inagihan ka kan baha. Kaya maray na ining ginigiribungon yan na dapat talaga itong mga, pati itong substandard na pag-implement kan mga projects talaga dapat mga pusog na mapakaray talaga. So, yun ang maray ang kwedyan na kanugon kaya kang mga funding man kang sa national government na kaya ng Iran. Maray ba po yan bukal na na-mention mo ining mga solusyon digdi po sa tuyang problema lalong-lalo na po pag may baha diyan sa partido diyan sa mga programa kan na barangay para digdi sa flood control. Oy Bukal, thank you very much sa oras. Mabuhay ka. Salamat. Thank you. Kayo tabi Marinaga. Salamat man tabi. Okay, board member Waris Senior kan First District Makatugang. Magayon, genius to partner sa iling ko genius itong sa yung idea na yung mga barangay na mag-comply about duman sa malinig na barangay, nagpapagibo sinda din ng flood control kasi mayo na po kitang pondo. Ano na po, dahil sa kalukuhan kanini Zaldico partner, dahil digdi sa issue sa flood control, wala na. Mayo na pong papaluwason na pondo ang gobyerno para po sa flood control. Kaya kakarguhon po kan na LGU, hindi ba pwede na sige sa nang baha, ikang ginigibo partner. Arog po dyan sa partido mga tugang. Si Wall na imbis po na maging proteksyon kan mga kababayan na dyan sa Garchitorena, iyo pa magadan sa mga taga-partido. Ta si mga debris, si mga gapo ay nagkataral-tal naman sa mga harong. Paano ka kaya partner? Mayo na pong pondo na iluluwas ang gobyerno dahil po dyan sa flood control issue na yan. Papabayaan na lang po ining bagyo. Sasabihan tang bagyo, iwasan mo kami, tagarabang flood control me. Sasabihan tang bagyo na dahil ka mag-agi sa mo partner ang kalukuhan ni Zaldico, iyo po baga. Di arog na lang po kita kayan na papabayaan na lang na rapaduhong kita kan na bagyo. Cannot be. Kaya ang LGU nag-isip na kung ining mga national fund para po sa flood control is data mayo na talagang totally zero. Diyan kita makuha sa barangay. Tatabangan talalang ang barangay parikoy na kung sisay po mag-comply, sisay ang marhay na mag-gibo para po digdi sa mga flood control mitigation na is iyo man po ang natatawalan na priority tabang kan na Kapitolyo, mga equipment, kung anong itatabang po kan probinsya. Very good. Genius yung partner. Takon ikabalang kapitan, mayo naman po pag-asa barangay mo, taggaba na nga si flood control mo, gaba na nga si pinagibo kan DPWH, anong gigibo ni kapitan partner? Mga nga, si kapitan. Iyo po baga. Kaya ko dyan, ang sabi ni Governor El Rey, genius ni partner. Wala tayong magagawa. Wala lang pondo ang nasyonal para sa mga flood control na yan. Repasuin natin yung budget ng barangay at ang matutulong ng probinsya is tulungan natin yung barangay. Tama. Alangan bang pabayaan ta magkaralamos yung partner mga kababayan ta. Very good po baga. Si mga taga Garchitorena. Ang sabi ni Gobel Rey sa Sangguniang Panlalawigan, bigyan nyo ko ng go signal para makapag
hanap tayo ng lupa, relocation site ng mga apektado kapag bumabagyo. Very good baga. Sisay pong mga opisyal ang nakaisip kayan. Naisip yan kan mga Puentevilla. Hiloon mo, distrito din na yan. Dahil lamang nakaisip si Puentevilla na, kamo dyan sa Garchitorena. Dahil po digdi sa kuyang ako, ako vice chair. Vice chairman ako ng APRO. Mahalap kitang lote. Paano mabaga kayo naisip si Puentevilla? Sisay ang nakaisip. Sisay po ang nakaisip kayan. Governor El Rey. Yes. Sabi sa Sangguniang Palalawigan, bigyan nyo ako ng go signal para makapag-negotiate tayo, makahanap tayo ng lupa para ma-relocate yung pong mga kababayan natin. Very good. Genius. Sisay ang nakaisip kayan. Mayo na po, mayo ng pag-asa. Garaba ng seawall ta, garaba ng mga flood control ta, dyan sa partido. Anong gigibon ta? Nga, halatod tala naman ang bagyo. Ma-pray kita, Lord, dahil mo na po pagyon sa mga bagyo ta, si seawall binignig, garaba. Dahil sa kalukuhan ka ng mga koraptong mga opisyal mi. Kaya, very good po. Magayon po si idea na ining mga barangay, kita na rin po ang maggibo din paagi at tatabangan po kan Kapitolyo. Very good. Yan ang sa mga nangyari pala sa Sangguniang Palalawigan. Huna ko makontra si Bukal JJ Pilapil. Pag kinuntra pangali nindo yan, Bukal Pilapil JJ, pag kinuntra mo pangali iyang na yan, pag tabang sa mga kababayan mo sa partido, talaga may tama ka man. Kasi kapag politika na po kaya pinag-uurulayan, dawa anong barhay na plano kan gobernador, kan majority, kapag ang kulay mo iba, bako kang kaalyado kan gobernador, tadawa paanong karahayan, gibuhon, ideya, plano kan probinsya, permi mo yan kukontrahon. Yan po ang problema kan sobrang political color, partner. Dawa tama ang plano, ikararahay kan sa imong mga constituents, kukontrahol mo. Kasi go signal kang bus mo. Diyan po sa partido mga tugang. Nakaisip lamang ang mga Puentevilla, Congressman Puentevilla na maghanap, lindaga, para ma-relocate yan. Ganyan po. Paano kung may mag-abot na naman kitang bagyo? Sabi po baga kan Pag-asa, partner, yung si Uwan, partner, ano pa lang yan, araw kayan mga bagyo ang maabot sa to. Mga araw pa po pa kayan mga klase din na bagyo kakusog. Ano na po ito? Pinamati na po kita ni Uwan. Papaano yan? Garaba ang mga flood control. Sinangyari sa Bulacan, arangutong kita. Primero pong expose ni Presidente Bongbong Marcos, mga kabanat, yung mga flood control sa Bulacan. Aranguto, ano na kaya di, nagkagaraba. Mayo po pinagkaiba dyan sa partido. Mayo po pinagkaiba yung nahiling po sa news sa Bulacan na nagpuol po sa investigasyon sa mga taga DPWH Bulacan, partner. Mayo po pinagkaiba magadigdi sa partido, perang banwaan. Ang halos sarabay-sabay nagkagarabal sa inda pong mga flood control, mga riprap dyan sa banwaan na yan. Anggot kita duman, nagdadalang po kitang news nag-bad trip kita, partner, garaba si flood control. Talagang akala mo, partner, binumba. Akala mo binumba itong hinulugang bumbakan na Israel, partner. Yung bagang wala mo talaga gira. Yung bagang po bagang partido. Anong nangyari dyan sa partido? Flood control, riprap, ang natada, partner, hagyanan, pambihira. Kaya sasabihin din do, mayong korupsyon, sasabihin din do mga tugang, malinig, mayong nangyayaring anomaliya dyan sa partido.
Yan na lang po. Yan po ang ebidensya. Yan po, mga kabanat, ang ebidensyang may hiling nindo kung anong klase project ang ginibok kan mga kontraktor dyan. Sasabihin nindo, mayong anomalya. Sasabihin nindo, mayong mga ghost project. Pambihira. Nakakamundo. Tapos, maaraman mo, maipasin ng ginigibong plano para digdi sa mga kababayan na parikoy na kung halimbawa may mag-abot pang bagyo, kalamidad, masarain ini. Maray na lang po ang province na it's time na magpare-restart sa gilid kan dagat, partner. It's time na tawanan na silang mas magayon, elevated, na relocation site para digdi sa mga perming tinatamaan kan bagyo. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Oras 8:42, mabuelta ang programang Radyo Banat. Standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang tamang oras, mga tsupaeng, is 8:48. Ang oras na yan natin sa to kan LYRR Realty Development Corporation sa kapo kan na Deca Asraya Residences. Ano po? Si mga interesado dyan, nako, kapag ini po open na sa market, sigurado ini Deca Asrayang ini tulungal daw, partner, sold out ini. Yes, kaya dapat magtaga-ano na kamo, koro-contact na kamo sa mga agent, mga ahente, labo-labo patrabaho digdi. Ini pong Deca Asraya, mga partner, day po di binabaha. Yes. Bukod sa ini pong location kan na Deca Asraya dyan sa Balatas, digdi sa mo, haraniyo po yan digdi, haraniyo dyan sa harong ni board member Warren Senior, di ba? Bukod po sa elevated, day po yan binabaha yung lugar na yan. Kaya tamang-tama po ini. Dumal sa mga naghahapot kung yan binabaha. No, dai binabaha yung lugar na yan. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Basa kitang text, parikoy. Sabi ka rin nag-text, shout out ni partner, Idol, good morning. Shout out mandigdi sa Karoy Royan Pili. Karoy Royan Pili, si Marlon Di Maiwat po ito.
listener mo puon pa kay ito. Talaga ha, puon pa kay ito, Marlon. Good morning sa imo dyan sa Karoy-Royan Pili, partner. Sabi kaning nag-text sa Boulevard po sa San Jose, partido, nagkararaot naman po. May mga nagpadara po sa kong picture. Ipasa ko po sa imo, Sir Benji. Sa messenger, sa messenger, bukas mapon sa kuyang messenger. Sige daw. Boulevard na sa San Jose partido. Nagkararaot man. Boulevard, San Jose partido. Di ko pa yan na Arab. Di ko yung Arab. Ano po? Si mga, padalay daw po kong picture i-discuss na naman sa Monday. I-discuss ko naman sa Monday. Dapat po kasi maaramang kan mga kababayan tayo. Araw kan mga ginibo po kan si mga taga Garchitorena. Presentasyon. Picturean po nila si mga nagkagarabang seawall. Flood control. Para padara po mga nila sa mga sa mga news agency o pigga post din sa Facebook o kaya baga naaraman ta. Ay nako. Kansarong banggi po ini. Good evening po, patabang man po, makol attention kan mga jeep na biyahing del Rosario, Francia, magsaysay ta mga student po nahali digdi sa boundary kan del Rosario, perming nalilate, tamayo nagdidiretsong jeep digdi sa boundary nag-u-turn sa may Kasureko, ginibo na nindang terminal dyan ka jeep. Hirak man po kan mga taga-boundary. Salamat po. Sana makaabot sa kinaukulan. Ginigibo na dang pwede yan. Terminal Parikoy. Good morning ka, Benji. Shout out man igdi sa San Fernando. Naka-tune in kami permi sa imo. Paki-follow up man ki dating Alkalde Fermin Mabulo. Kung napano na ang pinarapol lindang house in lot kay to, garo day pa po itinatao. Drawing si Padi Mayor Fermin. Si house in lot na yan ba yung tinuga niya kan bago mag-eleksyon na ipapanaon na daw po si house in lot. Iya po yan. Tanda ko po ini kung iyo ini kay to si Mayor Fermin at hanapon ko naman daw si litrato ni Padi. Hanapon ko naman daw si post niya sa Facebook. Ikaman daw Pading Fermin, nagpapara house show ka na naman. Palibasan na daog ka na mo na itataw si ano ba yan? Si para sa mga taga San Fernando, bako mo man pong kwarta yan. Kwarta po ba kaya kang munisipyo? Yan? Ihapot na daw ini sa ihapot na ini sa bagong tukaw na alkalde dyan, ki Mayora, partner. Ay, di po pwede di. Ining house in lot na ini, garo, kung sa, po yan, LGU yan, dapat itaon na po yan. Kaya lang ginamit po bagayan kung iyo po ini kung iyo po ining pigga-text ako kung LGU po ang nagastos kayan, itaw na po nindo. Ba't na pagpapara gamiton pa yan ni ex-mayor Fermin ang na yan yung house in na yan. Naku, pambihira ka, mayor naririsa lugod ang sa imong pagka hawsyaw. Nagpapara biyahe kang abroad, nagpapara post kang nasa abroad ka, pinabayaan mo si mga tuga.
Maray ka ta nasa abroad, maray ka ta may mga savings, may ano ka, paano si mga kababayan, nako, day ka na makakautro. Pambira ho, hapot na ni sa amigo ta dyan sa San Fernando mga tugang ha. Kung ano na drawing ka Brad, na-scam ka. Pasensya na, nagparatubod ka mo kay Yorme. Good AM, pakibati mal sa family Bayonito kan si Ruma. Good morning. Naka-tune in kami lagi sa Radyo Banat. Thank you. Radyo Banat, pamilya Bayonito. Friday man ko niya partner. Basaon tayo ng mga text kan sa tong mga kababayan. Oy, kan sugma na agyan ko ining post ni Mayor Diego Pilapil. Nahilig ko sabi ni Mayor Diego Pilapil sa sayang Facebook account partner Junil, sabi niya, sabi ni Mayor Diego Pilapil, may pagka may pagka uto-uto man din si Mayor sabi niya, thank you Sir Bong Rodriguez for visiting Lagunoy and for your gracious courtesy call at the mayor's office. Gracious partner, sabi ni Yorme. Ano ba daradara ni Bong Rodriguez? Ang daradara ba ni Bong Rodriguez ating parasulisit niya sa laban lang sa mga ibang digutar. Ang iba pa nga ni si Hali sa DSWD, ano ba? Naki-picture na naman si Boy Baliw. At siyempre kinakapitalan kang Puentevilla, kapitalan ta ngayon ni si Boy Baliw ta. Yung ngayon ilalaban ta gobernur. Yung ngayon ang ilalaban ta gobernur sa 2028 pang pang demoralize ki Gob El Rey. Kung gusto po talaga nagpaparakuraw ba kasi ng pagbabago, sindadaang mga Puentevilla ang may dara ng pagbabago. Ano taday ka magkandidato kung bako ka talagang luluko? Sabi mo, may mga pagbabago ka mong bitbit. Ano taday ka maglaban gobernador kung bako kang sarang? Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Pigpapara salang mo sa, pigpapara bala mo sa kanyon si Boy Baliw. Si Boy Baliw man, siyempre, pag tinaunan mong araw kayo laban-laban yun, tama yung trabaho. Iyo baga, kaya baga si Boy Baliw, iyo ang pinaka-marhay. Iyo ang pinaka-marhay na gibuhol gamiton sa eleksyon na panlaban sa Villapuertita, mayong trabaho. Mayong pamilya. Ika ngayon daw, anong oras ka apo doon, ika ngayon ang mo, daw, panginig di ka iyo baga. Siyempre, imposible man nakaging eleksyon. Yan pa, mga kabanat. Yan pa, mga estudyante, yung mga nagpapara iba-iba sa rally. Anong hula nindo si Boy Baliw? Dahil nakadilin siya kang eleksyon, partner. Ay, pabira, kung 10 million, kung 15 million, nakadali si Boy Baliw. Ginibo niyang, nakanabit na. Paano yung nakanabit na si Boy Baliw din kwartahali sa eleksyon? Kaya, makandidato na naman. Yes, yan po ang day Arab kan iba na kalakaran sa maating ralaban sa politics. Kung break ka, kung matalino ka partner, haputon mo ang sadiri mo Gusto mong pagbabago. Nagkukuraw ka mong pagbabago. Ano bako ka Puentevilla ang maglaban? Ano tapig paparabala mo sa kanyon si Boy Baliw? Sabi ka Puentevilla, pagbabago, kay puwanta ng pagbabago. Ano, bit-bit mo garang pagbabago, ano tapig para kapitalan mo si Boy Baliw na ko? Ara mo man na daog. Kaya mga tugang, ako sabi ko sa mga ibang mga day po nag-aaral sa politics, maati, very dirty, ika nga kapatid, partner, ang ralaban sa politika. Siyempre, kung gusto pong manggana, yaw dyan ang pamilya Puentevilla.
Oh, may mayor, may cabinet secretary. Oh, ay may cabinet, may yusik. Oh, ano taday maglaban? Aram kay ninda na ultimong mga taga-partido day mabuto sa inda sa pagka-gobernador. Ayan ang supas kayo mga kabalat. Na iyan, nako. Kung talagang gusto mong pagbabago, Congressman Puentevilla, punan mo sa diri mo. Sabi nga ni kaya to sa John Inmarcia, magsumikap ka. There must have been some magic in that old silk hat they found. Good morning sa sakuyang beautiful na neighbor dyan kayo sa Kamaligan. Walang iba kundi si Ma'am Cora Buendia Encinas. Madam, good morning. Merry Christmas, ha? Just the same as you and me. Nakaantabay kami digdi sa Bula, Radyo Banat. Number 1 digdi bossing. Wow. Thank you mga taga Bula. Good morning. Frosty the snowman knew the sun was hot that day. Gulpi po kaya mga hobbiness, Sir Benji, madaling ma-impluensya. Kulang pa ang kaaraman sa totoong nangyayari sa politics. Ako po, sabi ko sa mga ibang hubin, may pagkaaram kita pero kulang pa yung ano dito, kulang pa partner. Dapat magi kang wise, magi kang madunong, and suriin mo kung sisayang mga kandidatong yan, kung hanap buhay, yung pagkandidato niya, yung baga. Kaya sabi ko, sa'yo ka nakahiling, kang pamilya, kang trabaho, kusog buot mo magdalagan gobernador, ha? Yung baga, kita nga ni mga tugang, kamo, ika, may ba-illusion sa aki mo? Inot bagang haputon mo sa lalaki. Anong trabaho mo, Noy? Halimbawa, anong trabaho mo? Yung baga. Hindi pang makandidatong gobernador, malaman mayong trabaho kung bako talaga mga bishay. Yung baga, kita partner, papaano mo? Boss Stephen, mahihiling sa sarong lalaki ang sa iyang pagiging responsable. Number 1, mahihiling mo sa pagdara niya sa iyang pamilya, sa iyang kung papaano niya darahon ang sa iya pong image, di ba? Pabira, paano ka mayo nga din pamilya, mga di agum, ayun ba, kasuway nga din sa agum, o paano mo masabing saro kang marhay na lalaki kung suway ka sa agum? Ano ba yan? Oy, happy weekend mga kabalat. Pansamantala, mapaaram mo lang kita-kits na lang kita sa Monday. Nakaibadat na sa newsroom si Parikoy Junil. Sa technical mga tugang, Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. Ako po si Cabenji Rivera, babaluskan sa inyong pag-antabay. Sa mga big boss kan BBS, kay Ma'am Nelly, Ma'am Lalaine, thank you very much. Kay Ate Joy, Ate Sherry, thank you. Ang admin po digdi sa BBS. Babaluskan sa inyong pag-antabay. Basta Bareta, sigurado, labanan ang fake news. Si Cabenji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40.